For today's devotion, our message is Where do you go? Saan ka pupunta? Our scripture reading ay nasa 2 Corinthians chapter 1 verse 8 to 11 and our key verse ay nasa verse 8. Ang sabi dito, For we would not, brethren, have you ignorant of our trouble which came to us in Asia, that we were pressed out of measure above strength, in so much that we despaired even of life. So here we can see Apostle Paul na siya ay may matinding burden at makikita ho natin sa kanyang buhay na higit po yun sa kanyang kalakasan. Ninais ho niyang mamatay na. So makikita natin yung kanyang kapanghinaan at this very moment. So sa buhay natin bilang isang tao, tayo ho ba'y nakakaramdam na ng sitwasyon na parang tayo ay sinakluban na ng mundo? Dahil rin ho sa mga bagay na pinagdadaanan natin, mga circumstances na hindi natin kayang baguhin. Maybe tayo ay may mga emotional problems or financial need or physically meron tayong kapanghinaan or sa relationship merong mga conflict. So whatever circumstances na ating pinagdadaanan, kanino tayo pupunta para tayo ay makasumpong ng lakas at ng pag-asa? Again, ang sabi ni Paul sa verse 8, siya ay pressed beyond measure or burdened beyond measure, above strength. So sa kanyang buhay, ano man yung kinakaharap niya, lagi niyang naiisip na any moment darating sa kanya ang kamatayan. Pero yung kanyang pag-asa sa kanyang buhay ay hindi ho niya idinepende sa kanyang kakayahan bilang isang tao. So makikita natin na sa Diyos siya lumapit, sa Diyos siya nagtiwala. Ang sabi nga dito sa verse 10, sa later part, in whom we trust that He will yet deliver us. Matindi pa rin yung kanyang tiwala sa Diyos na ililigtas siya ng Panginoon. So the same thing with us. Meron tayong pwedeng lapitan, yun ho ay ang Diyos. Dahil ang Diyos natin, yung kanyang kamay ay handang saluin ang ating mga luha. Ang puso ng Diyos ay handang makinig sa ating mga nais sabihin. So sa anuman ho nating pinagdadaanan, hindi tayo dapat sumuko, hindi tayo dapat pumayag na tayo ho'y dalhin neto sa pagkatakot. Sa halip, lumapit tayo sa Panginoong Hesus at siya ang pagkatiwalaan natin dahil kaya niya tayong iligtas. Sa pananaw ng mundo, marami hong pinanggagalingan ng pag-asa, kapayapaan, or comfort. Maaring hinahanap po nila ito sa alak, no? At marami hong nag-iisip na pag ininom nila yung kanilang problema or yung kanilang kalungkutan, ay mawala na rin yung kanilang problema. But in reality, alam natin na mas nagiging worse pa po, mga kapatid. So maybe ang tao rin hinahanap yung kanyang comfort sa drugs, no? Or sex, or maybe money. So anything in this world ay hindi makapagbibigay sa atin ng kapayapaan sapagkat sa Diyos lamang nanggagaling ang tunay na kapayapaan. Sa Diyos lamang natin ito pwedeng masumpungan sapagkat walang dakilang bagay sa mundong ito na nahihigit sa ating Diyos. So meron bang mga bagay sa buhay natin na nagbibigay sa atin ng pag-threaten sa ating emotion na tayo natatakot, tayo nangangamba? Or meron ba tayong mga pakiramdam na nawawalan tayo ng motivation to live or to perform kung ano ang kalooban ng Diyos sa buhay natin? The best thing na pwede natin gawin ay lumapit tayo kay Jesus. So tumakbo ka sa Panginoon. Siya ang iyong tawagan. Siya ang iyong lapitan sapagkat siya ang source ng iyong kalakasan. Sabi nga ni Paul, Philippians 4:13, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Ano man ang burden natin, pwede nating sabihin kay Jesus sapagkat sinabi ni Jesus, kayong nagpapagal, nabibigat ang luba, lumapit kayo sa akin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. So ang Panginoong Jesus, ang source ng ating lakas at yon ay hindi matitinag, yon ay napakatibay. Lalo na sa mga panahon na tayo ay nasasaktan, sa panahon na tayo ay mapapahamak, ang Panginoon ang pwede nating lapitan sapagkat siya ay Panginoon na laging tapat at laging totoo. Tayo manalangin. Dakilang Diyos Ama, dalangin ko po na ako'y tumakbo palapit sa inyo. Hiling ko po ang kalakasan nagmumula sa inyo
na hindi matitinag, O Diyos. And I pray na sa iyo ko masumpungan ang pag-asa at kalakasan at tulong at kapayapaan. Ano man ho ang aking pinagdadaanan ngayon, ako'y nagtitiwala na kaya niyo po akong iligtas. Ito ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.